Guys, good morning. So meron tayong bagong coin hopper na brand. Ito yung black na brand na Shinfa. So iba yung setup naman niya. So ito bakal. And then may sensor din siya sa loob, pero ginamitan natin nung bago nating sensor. So binago ko na rin yung sensor sa loob. So ang nakaganda nito is pwede natin ma-set up yung size ng para size ng coin para mas maging accurate. So para test natin siya. So ito, 70 pesos to siya na coin. So reset natin. Try natin ng paulit-ulit para makita natin kung accurate. So yan, 70 lang naiwan. Stop tayo ulit. So reset natin ulit. So start natin ulit. Yan, 70. Ulit na iwan. Stop. Reset natin. So maya guys, pakita ko sa inyo kung paano siya mapa-accurate natin or paano ko siya binago. So yan, start tayo ulit. Ayan, 70 ulit. Okay. So, kinasiguro yan siya. So, ngayon, kita naman natin yung setup. So, galing ko muna ito. Makurente tayo. So, basically, so ito yung coin counter pa rin natin na, naka V8 na to na type. So, halos integrated na siya lahat. Then, dito nakalagay yung sa ating, motor. So, kinakat lang ng relay yung motor nito. Tapos sa baba naman, gumamit pa rin tayo ng yung sensor natin, hopper sensor. Kasi yung ginamit natin papunta sa loob. So basically kasi ito yung sa loob niya. So yan kasi yung sensor niya. So ginawa natin, connect natin tong coin sensor V2 natin. So guys, one way para mas mapa-accurate natin is ito. Meron tayong isang tinanggal ko lang siya yung natin. So may screw siya dito para matanggal. So kung tanggalin mo to, pwede na to siya matanggal, maangat, ito yung makikita. So dito yung trick natin actually guys. Mas maganda siguro kung dito pala natin gamitin para makita natin yung ilaw. Importante kasi yung ilaw na makita natin. So turuan ko lang kayo kung paano siya i-modify or edit natin, i-align natin. So basically, kung dapat natin siya, i-mod natin siya based sa kung anong coins na ilagay natin. So kung 5 pesos ba, 10 peso coins, dapat ma-change natin doon. So ginagawa ko guys, so ito yung change ko. So inangat ko lang siya. So yan yung so kung mas malaki yung coins na ninyo, like yung sa 10 pesos, mas malaki. So, ibaba nyo lang siya. So, ang importante nyan guys is ito. Saksak natin yung ating para makita natin yung siyang kailangan natin makita yung ilaw. So, yun. Itong ilaw na to. So, tanggalin muna natin or lagyan natin siya sa gilid. Sorry medyo mahirapan ako. Pause ko muna. Yan. So yun guys, nilabas ko muna yung coin, yung sensor natin para mas makita natin kung paano natin siya i-set up. So take note guys, itong bearing kasi niya siya, itong bearing na to, ito yung switch kasi to siya So dito nagbe-base yung pag-sense siya ng coin. So kung papansinin mo, pag angat nito, yan nag-off yung LED. So dapat, as much as possible, yung natin, yung piso natin dito is kasyang-kasya lang siya para mapailaw natin yung LED. So tulad niyan kita nyo. So konti lang yung ko para sa LED na yan. So balik natin ito. So tingnan natin
Yan. So, konti lang yung ano. Kasi ang mangyari niyan, kung hindi siya masyadong, or kung mababa to masyado, hindi niya tumatatamaan. Kung masyado namang siyang ano, kung masyado namang dikit siya dito sa taas, take note, spring type to siya, so mahirapan din lumabas yung ano, you know, ito matigas na to siya, yung plane nito eh. So yung itansya nilang na tama-tama lang na pag dumaan yung ano, dumaan yung coin, mag-trigger yung ilaw. So ito lang yung screw nyo lang to, tapos iangat. Yun yung technique dito para ano, para mas maganda yung output niya. So konti lang, yung tipong hindi masyadong ano, hindi masyadong matigas, pero hindi rin masyadong ano, smooth. Basta yung tamang-tama lang na mag-trigger yung ilaw natin. So makikita nyo naman sa LED na, tingnan nyo, natanggal siya. So yun yung guys, so yun yung kagandahan ng ano na to, ng coin hopper na to, kasi yun nga, mas maano natin. So magdidepende tayo ngayon. So kung 10 pesos, ayusin natin yung 10 pesos. Since malaki yung 10 pesos, ibababa natin to konti. Kung 5, same pa rin. So yun lang, technique na natin. Dapat konti lang yung ano niya, movement. Yan, hanggang dyan lang. Basta ma-off lang yung ano natin, ilaw. So ano yung pang-trigger natin. So yun guys, so magiging available to sa Shopee natin. So depende, message lang kayo kung gusto nyo nakalagay na ng ganito, or yung typical pa natin na setup na may extension wire. So depende na kasi sa setup nyo sa box nyo. So ito, mas maganda kasi actually ito naka ano na, saka iwas kuryente dun sa 220, kasi 220 to siya na part eh. So yun lang guys, yung ating bagong coin hopper. So don't forget to like and subscribe. Take note pala, meron pala yung ano pa rin pala, meron siyang ayan, top niya banda. So kasi dahil sa laka ko madami yun siya, tumatalon-talon kasi yung ano dyan eh, yung coin. So at least may pang sirado. So pero depende naman yun sa inyo kung lalagyan nyo siya or hindi. So yan lang guys, don't forget to like and subscribe.